clarify ko lang kasi kanina sa first cross-examination, ang sabi niyo, Brother Eric, yung fusion o pagsasama ng ama at anak, yun yung Holy Ghost. Tama po ba? Clarify ko lang ulit. Opo. Sabi dito, Brother Eric, sa Encyclopedia Britannica, no? Sabi dito, the idea that the Father and the Son are the Holy Spirit is a form of heresy known as Sabellianism. Agree ka ba dito sa Encyclopedia Britannica na yung paniniwala na yung pagsasanib ng ama at anak, ang kinalabasan ay Holy Ghost, ay Sabellianism heresy? Agree ka ba dito? Yes or no? Hindi po. Sinasabi mo ba sa amin na yung pagiging tao ni Kristo at pagka-Diyos o divinity ni Kristo galing sa Ama? Sinasabi mo ba yun sa amin? Yes or no? Ay, opo. Okay, next question. Saan natin mababasa sa Biblia na yung kalikasan ni Kristo ay galing sa Ama? Saan natin mababasa po yung pagka-Diyos niya galing sa Ama? Meron ka ba mababasa? Ito po, meron o wala? Wala. Alam mo ba na yung sinasabi mo na ang divinity ng Ama, ng anak, ay galing sa doktrinang Katoliko mula sa CCC 245 na all divinity originates from the Father. Magkapareho kayo. Aware ka ba na galing sa Katoliko yung doktrina mo? Yes or no? No. Okay, mga kapatid, no? Babasahin ko po ulit sa inyo. Unang Korinto 4:6. Mga kapatid, ano sabi huwag huwag ninyong higitan ang sinasabi ng kasulatan. Huwag daw higitan. Ang ginagawa ni Brother Eric at ng mga Katoliko, hinihigitan nila. Kaya ko nga po binasa yung 251 at 252 ng PCC. Bakit? Kasi higit na naman sila sa Biblia. Ayan higit kayo sa Bible, extra biblical. Ulitin ko ang basa. CCC, paragraph 251. In order to articulate the dogma of the Trinity, the Church had to develop its own terminology. Sabi ito galing sa terminology ng Roman Catholic. Sabi dito, with the help of the certain notions of philosophical origin. Galing kay Plato, galing kay Socrates, galing kay Aristotle, mga pagano. Kasi galing ho sa philosophy. Ang Adventist po, ulit-ulitin pa natin, hindi po kami philosophical creedal trinity. Kami po ay biblical trinity. Kung ano nakasulat sa Bible, yun kami. Kaso si Brother Eric, sabi ko nga dito, nag-search tayo dito, no? So, founded truth po na ito, no? Na ang paniniwala ni Brother Eric, the idea that the Father and the Son are the Holy Spirit, or the Holy Spirit is a mere mode of form. Ito yung forming na sinasabi ni Brother Eric, of the Father and the Son is a form of heresy known as modalism or Sabellianism, which denies the distinct personality or personhood of the Holy Spirit. No, ito po yung pinaglaban ni Tertullian at saka ni Hippolytus. Matagal nang nilalabanan ng simbahan ang heresiyang yan. No? Dinagdagan pa niya. Sabi niya yung pagkatao at pagka-Diyos si Kristo galing sa Ama. Kanino po doktrina yan? Galing sa Katoliko. Yan po yung eternal generation. Pakinggan nyo, definition of eternal generation. It is a theological term that describes the relationship between the Father and the Son within the Trinity. It appears that the Son is eternally begotten of the Father, meaning that the Son's essence, yung essence daw ng anak, kanino galing?
derived from the Father. Eternal generation yan. Doctrine ng Katoliko, doctrine ng pagano. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kaya ako, CCC 245, basahin po natin yung CCC 245. Ano yung kanilang sinasabi dito? Papasahin ko po sa inyo ha, CCC 245. The apostolic faith concerning the Spirit was confessed by the Second Ecumenical Council of Constantinople, 381. We believe in the Holy Spirit, the Lord and giver of life. Proceeds from the Father. By the confession, the Church recognized that the Father as the source and origin of the whole divinity. Ang Ama ang pinanggalingan ng pagka-Diyos ng anak. Doktrin ng Katoliko yan, Bro Eric. Doktrin ng paganismo yan. Wala yan sa Bible. Sapagkat ulit-ulitin ko, Mika 5:2. Ano mababasa natin? Mika 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit, upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Si Kristo na galing sa lahi ni Huda, nagmula sa walang hanggan. No? So, walang hanggan, eternity siya. No? So, kasama na siya ng Ama, John 1. Kaya dito, lumalabas mga kapatid, no? Si Brother Eric, gumagamit ng Thomistic philosophy ni Aquinas, yung eternal generation. Mabuti pa magkatoliko ka na lang. Pagka ganito, no, ikaw ay kinatutuparan ng propesya ng Revelation 13. No? 13 ng Revelation 17. Anong sabi sa Revelation 17? Ang sabi ay nagsiinom sila sa kopa ng pandaraya ng patutot, no? Yan. So, nalasing ng patutot. Ito po ating mababasa sa Revelation chapter 17, verse 2. Na siyang pinakapiran ng mga hari sa lupa, at ang nananahan sa lupa ay nalasing ng anak ng kanyang pakikiapid. Ibig sabihin, si Brother Eric ay nalasing ng Roman Catholic na Babylonia, no? At siya'y naging anak ng patutot dahil kinopya niya yung kanyang doktrina sa Katoliko na eternal generation, na yung pagka-Diyos ng anak galing sa Ama. No? Bakit ko po nalaman yan? Ako po, mga kapatid, no? Hindi naman sa nagmamalaki ako, nagtataas ako ng bangko. Alam ng lahat, ako ay National Head Chairman of National Debating Team, appointed by Alpe Jaba, no? Doon sa Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines or CF Club dati. So, bago natin maging faith defender, meron tayong mga seminar sa CFD. Meron tayong mga module sa CFD na tinanggap. So, alam ko yung doktrina. That's why I am informing you. Doctrine ito ng Katoliko. But, ngayon, nakikiapid ka na doon sa Romano Katoliko. Nalulungkot ako, Brother Eric. Dapat magkaisa tayo lumaban. Pero, ang nangyayari, kumakampi ka na sa Katoliko. Sad to say, Brother Eric. Kaya po, ang Trinity namin, biblical, kung ano lang po ang mababasa. No? Ano po yung mababasa? There is one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. A unity of three co-eternal persons. No? Mula po dito sa aming fundamental beliefs. No? Yan.
At inaamin naman ni Brother Eric kanina, mga kapatid, na wala talaga siyang mababasa kung sa kanyang paniniwala. Kasi po, kung ka ng biblical, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag na kahigit sa nasusulat, that is biblical. Ano pa ang sabi ng Biblia? Ang sabi ni Propeta Isaiah, ang salita ng Panginoon ay hindi nagtutupan. Hindi mo na kailangan pagdagdagan ng unwritten, yung hindi nakasulat. Saan mo naman mababasa sa Biblia na kailangan maniwala tayo sa hindi nakasulat? Wala daw. O, bakit ako maniniwala doon? Unang-una, Trinity mo, dalawa lang. Trinity yun. Ang tawag doon sa Belianism. No? Dala-dala po yan ng mga heretiko noong panahon ni Tertullian at ni Hippolytus, 3rd and 4th century CE. No? So yun po mga kapatid, ngayon po napatunayan natin, hindi po talaga Trinity ang dala ni Eric, kundi heresy at Katoliko.